Hi po, good morning mga ka-eme. For today's video, gagawa tayo ng video para sa ating GoFundMe para mas dumami yung magbigay ng donation. So, ako nga po pala si Elmer Domingo. Sa Reddit, yun din yung pangalan ko, Elmer Domingo. Tapos yung alternate account ko is Mariano Ponce III. Dahil ako po ay apo ng dakilang bayani ng Baliwag. Charis lang. So, back to the video. Wait nga, nako-conscious ako. Back to the video, kwento ko lang yung nangyari the past 2 days. So, nung Saturday kasi na-receive ko yung reply nung DTI secretary dun sa appeal ko from the DTI Fair Trade Chenes, FTEB. Yun nga, na-dismiss yung kaso ko, yung complaint ko sa FTEB. Kino-complaint ko kasi na si Reddit, hindi ako binigyan ng refund dahil naban yung account ko. So, hindi ko magamit yung service. Hindi naman full refund yung hinihingi ko. Kahit nga siguro mga 50 pesos lang na refund, okay lang. Masabi lang na nag-refund eh. Pero, yun nga, humihingi ako ng refund from Reddit. Hindi siya binigyan dahil ang reasoning ng Reddit is according to the terms of service, TOS ni Reddit, hindi sila nagre-refund for whatever reason. So, kahit na anong rason ng reason mo, pag binan ka, hindi mo nagamit yung service mo, walang refund, period. So, yun ang tinututulan ko. Kasi nga, naniniwala ako na according sa consumer law, bawat Pilipino ay entitled magkaroon ng redress, which is yun nga, refund, replacement, repair. Marami nag-argue na subscription to, bakit yun yung entitled, hindi daw pasok sa redress na binibigay ng consumer law dahil para daw sa mga tangible chenes lang yata yun. Pero yun nga yung belief ko kasi na since it's subscription, entitled pala for a refund dahil nga I'm a Filipino citizen. Charis! Hindi, Filipino citizen na, na consumer. Although, technically, yung account ko sa Reddit was purchased for me. Tulad nga nung nakuwento ko dun sa Reddit, dun sa post ko dun, ang nangyari kasi is, umattend ako ng workshop dito sa Makati sa isang library. So, everything was organized by Reddit Philippines. So, na-meet ko yung dalawang mod ng Reddit Philippines. Yung isa doon sorry. Yung isa doon paano ba, hindi ko masabi, siyempre hindi ko pwede sabihin yung username at saka yung real name. Pero, na-meet ko siya, nakita ko yung LinkedIn account and all. Kilala ko personally kasi nga na-meet ko. Tapos, yun, attend natin ng meeting, attend natin ng workshop. Nanalo ko in one of the contests ng 1 year premium subscription sa Reddit. So, technically, siya or si Reddit Philippines ang nag-purchase ng subscription for me, napanalunan ko. So, yun yung inargue ko sa consumer welfare na according to the Internet Transaction Act of 2013, as I interpreted it, hindi porke hindi ikaw yung nag-purchase ng subscription na hindi na ikaw yung consumer. Ang sinasabi nun, sa pagkakaintindi ko, kung sino yung gumagamit ng service, regardless kung binili niya personally o iba yung nagbili para sa kanya, siya yung subscriber na service. So technically, sa akin, yung subscription as a subscriber. Although yun nga, ina-argue ng ibang nasa low PH at legal PH na technically hindi daw ako ang may-ari. But anyway, hayaan na natin. Tapos, sana nga pa ako, sorry. So, nung Saturday evening, yun, after nung OT ko sa office, pag kinagabi, pag-uwi ko, yan, na-receive ko yung letter. By LBC pa, so kala ko kung ano lang. So, yun na pala yun yung reply ng DTI Secretary. Pero dun sa reply ng DTI Secretary, hindi na nag-focus dun sa question kung consumer ba ako or hindi. Ang sinabi na lang niya doon is hindi namin ma-reach yung Reddit dahil nga or parang something like to the line of according to our department ordinance something 2020 something, required na padalhan ng sulat yung nireklamo ko, which is in this case Reddit. Kailangan padalhan ng sulat via snail mail as in sulat. Either daling ko personally, ipa-courier ko, or ano ba isa? Registered mail.
Eh di ba nga, walang opisina ang Reddit sa Pilipinas. Yun nga yung ina-advocate ko. I'll go to that later. So, yun ang parang may mali na yung higher court nga tumatanggap na, ay wait lang kasi nire-record ko din dito sa iPhone para sa TikTok ko. Wait lang. Ay, sorry. Nawala, sorry. Ay, sorry, nag-screenshot. Ay, nag-screen saver. Yun nga, so yun ang ina-argue ko dun sa DTI Secretary na bakit kailangang padalhan ng sulat? Eh, may Internet Transaction Act nga. So, and pinrove ko rin na reachable yung Reddit kasi nga na-reach ng CICC, yung Cybercrime Division ng DICT. Before kasi ako makarating sa DTI, ang dami ko pinagdaanan. Like, saan ba ako nagsimula? Unang-una dinaanan ko senators, tapos na-refer ako in fairness ito ang dami nagalit sa akin dahil pinost ko sa Reddit. In fairness kay Senator Jinggoy Estrada, yung staff niya nag-reply as in personal dun sa email ko. Lahat ng senators pinadalan ko. Senator Jinggoy Estrada and Senator Bam Aquino, both replied na hindi yung regular acknowledgement email. Yung reply talaga na, yeah, we acknowledge your tapos eto yung gawin mo. So, yung staff ni Senator Jinggoy Estrada, binigyan ko ng referral letter to the DICT, sorry. To the DICT, para nga doon ako magreklamo. At least, sabi ko, at least yung staff ni Jinggoy, binigyan ako ng referral letter sa DICT. Staff naman ni Sir Rabam Aquino, para pag-aaralan pa. And in fairness sa office niya, nagpadala ulit ng second email. Tapos yun nga, hiningi yung details ng reklamo ko, humingi ng kopya ng decision ng DTI. Napadala ko na, nangingi lang ako ng ang gulo nung nangingi lang ako ng further reply staff niya. So anyway, yun nga, sa DICT, ni-refer ako ng DICT sa CICC. CICC sumulat sa Reddit. Meron yatang ginagamit na account si CICC sa Reddit. Na-contact nila I mean, I can post it sa Reddit yung mismong reply ng CICC. Pero in fairness sa CICC, ang sinabi niya as sa pagkaka-recall ko is we don't usually email platforms, but on behalf of the CICC and on behalf of this customer, Mariano Ponce III, username, sinasabi ni Mariano Ponce III na hindi siya nabigyan ng proper redress, ganyan-ganyan, kaya sumusulat si CICT for dialogue, Chenes. So, ang sagot lang ni Reddit sa pagkakatanda ko is, we abide by our ruling that he broke the rule and rules and Chenes ng Reddit. That's it. So, ang nangyari, after ng CICC, naisipan kong i-file sa DTI, Consumer Welfare. Si Consumer Welfare, nag-schedule ng mediation meeting with Reddit by MS Teams. Walang reply sa Reddit. No-show din siya twice. Dalawa yung mediation meeting ni Reddit. Mediation meeting ni Consumer Welfare, parehas hindi inutunan ni Reddit 2 beses. Tapos nag-endorse siya na letter to file an action, certificate of file action, dun sa DTI adjudication team. So sa DTI adjudication team, in-explain ko na under ITA, required ng Reddit na sumagot kahit wala sila sa Pilipinas, dapat may minimum contact, at least, ewan ko, ang interpretation ko is at least nako-contact via email si Reddit. Pero totally walang reply si Reddit. Dinismiss ng fair trade yung kaso ko dahil nga una, hindi daw ako subscriber, which I explain later. Pangalawa is wala silang jurisdiction sa Reddit. Ang pagkakaintindi ko ng jurisdiction is hindi niya ma-reach Reddit, hindi nila mapadala ng sulat. Di ba snail mail nga. So, inappeal ko yun sa DTI Secretary, and si DTI Secretary, wala nang binanggit about dun sa legitimacy ng subscription ko. Ang binanggit nilang ni DTI Secretary is walang walang jurisdiction, which ang interpret ko rin is hindi nga kasi ma-reach dahil ang required dun sa ordinance nila kailangan snail mail. So yun, bukas ang
eto, I'm thankful dun sa isang nag-comment sa Reddit kasi ididiretso ko na talaga siya sa Court of Appeals. Nag-prepare na ako in all ng papers, papapirma ko na lang sa abogado. Pero sabi niya kasi is, itry kong mag-file ng motion for reconsideration, which is this one. So, ibibigay ko siya bukas dun sa DTI. And then, pag warla pa rin or pag deny pa rin, edi Court of Appeals tayo. Which boils down to the reason bakit ako nag-video is because hindi ka afford outright yung fee sa pag-file ng certificate of action because according to the internet, it's 5,000 filing pa lang. And a lot of Redditors are suggesting, or some Redditors are suggesting na I avail of the service of a lawyer, which is inexplain ko naman sa post ko na medyo hesitant nga ako kasi may experience na ako in the past na na-dismiss ako na tawag doon, nagkaroon ako ng labor case, napila ako sa NLRC hanggang sa paggawa ng position papers. Since hindi tayo indigent dahil tayo ay konting-konti na lang ay babagsak na sa lower middle class at mapupunta na sa poor sector, hindi ako, teka lang kasi inayos ko. Yun, hindi tayo entitled sa PAO dahil hindi tayo indigent. So, ang outright na hinihingi sa akin ng lawyer at that time was 30,000. And yun din yata yung quote nung iba pang lawyers na na-meet ko. So, ang ginawa ko is nag-message ako sa forum or website yata seeking for a lawyer na medyo may ex-deal ang dating na magbabayad ako ng ay wait, nag-stop yung aking iPhone sa pagre-record. Ayan mo na nga. Ay, ito pala. Yun. So, is it recording? Ayan. So, it's now record. Ay, sayang. Hindi na-record. Hindi na-record sa iPhone. But anyway, yun nga, yung lawyer, nagkasundo kami na babayaran ko siya one time lang, 4,000. Tapos, the rest is kunin na lang niya kung may mapanalunan man. Ibig sabihin, ipanalo niya yung kaso para mas mabayaran siya aside from the 4,000. Sa Las Piñas pa yata yung lawyer na yun. So, parang twice yata ako nagpunta na Las Piñas to meet the lawyer. Tapos yun nga, binigay ko yung bayad, 4,000. But eventually, na-dismiss yung kaso or natalo ako dun sa kaso kahit na may lawyer ako. Kasi nga, ang kinuwang lawyer ni company, BPO, ay yung CLO sa BGC, which is malapit lang doon sa pinagtatabawan ko. Kasi nagtatabaho ako sa Philippines at that time. So nakikita ko yung building ng CLO. And sa taas ba naman ng building nun, parang sinasabi ko na, wow, kung afford ni company na mag-hire ng lawyer from this kalaking building na CLO, tagilid talaga ako. Dahil imagine mo, 4,000 versus CLO. But anyway, yun yung experience ko sa lawyer. Kaya medyo hesitant ako nung sinasabi na mag-hire ka ng lawyer. I mean, kung mayaman siguro kung ginawa ko na yun. Pero kaya nga ako hesitant. Ay, sorry. Hindi pala kita yung ano. Tinakpan ko kasi yung yung logo ng company. Yan. So, meron ako dito. So yun nga, hindi ko afford outright na magbayad ng 5,000 filing fee plus lawyer. Pero ang decision ko is bukas, pakausapin ko yung lawyer na nilalapit ako for the notarial services. Dahil nga nagpa-notaryo ako ng affidavit nung nagpa-file ako sa DTI. So, kakausapin ko siya tomorrow and I would bargain na kung pwedeng installment or kung pwedeng bayaran ko siya. Pero sasabihin ko na yun nga, nag-organize ako ng GoFundMe Chenes para humingi ng pera from complete strangers na sa buong buhay ko yung ngayon lang gagawin. Gusto ko sana involve yung friends and family ko pero hindi naman kami ganun kayaman. Tsaka ayoko naman silang parang i-burden pa. So sabi ko, since this is a public concern, not just for me, but for all those na-ban ng Meta, na-ban ng Instagram, member din kasi ako ng group sa Telegram na mga na-ban ng Meta sa Pilipinas. And similar naman kami ng Faith ang reason nila is na-ban ng walang reason. So parang out of nowhere, na-ban sila. Tapos inaapilan nila for like katulad ko rin more than over a year na iba dun eh. So, ang sabi ko, kung sakaling manalo ako sa Reddit, at least ma-apply sa Facebook dahil syempre, they are all social media. So,
kung ma-require kayo Reddit na magtayo ng physical office or legal representative sa Philippines, ma-apply din yun sa Facebook. Pero sa ngayon, hinihintay ko rin kasi yung issue ng Facebook sa fake news kasi nga last week, si President Marcos ay nagbigay ng letter, apparently snail mail din dahil nandun yung physical address ng Facebook sa US, so snail mail. Sabi, nakalagay ba doon sa letter, parang tapang ng gobyerno, di ba? Ng Facebook, please reply within 48 hours or first acknowledge receipt of this complaint within 48 hours and then publish your reply or send your reply within 7 days. Today is the 7th day. So, hindi nga in-acknowledge ni Facebook na na-receive nila yung complaint ng gobyerno. So, parang, ewan ko, I doubt na mag-reply si kagalang-galang Mark Zuckerberg dun sa email ng gobyerno. But hopefully, mag-reply and then from there, sabi ko nga kung ano man yung mangyari dun sa case ko, manalo or matalo, meron na akong plano eh. Actually, sinimulan ko na yung plano. Simula nung naban ako sa Reddit, kinukulit ko na yung mga senators na baguhin yung batas na hindi lang minimum contact yung ilagay doon sa Internet Transaction Act. Ilagay doon na either, wait lang, nagta-time out yung recording sa iPhone. Instead of, aside from minimal contact, ay i-require ng Internet Transaction Act 2023 na maglagay ng either physical office yung social media company sa Philippines or mag-assign sila ng legal representative. I know it's possible kasi nga Reddit nag-organize ng workshop, quarterly pa to last year, nag-organize sila ng workshop sa isang art place sa Makati, tapos bongga, may pakain, may pamerienda, pakain, tapos may mga pa-notebook and all. So sabi ko, if Reddit can afford such workshop to be conducted quarterly, how much more is Facebook? So kayang-kaya nilang magbayad ng legal representative dito sa Pilipinas at kahit pa i-record ng gobyerno na magkaroon sila ng opisina dito, kayang-kaya yung bayaran. Kasi yung company namin is a pro-working company. Nag-offer kami ng pro-working space at a small office, as small as 4 people in an office. So may mga client kaming ganun. How much more is Facebook? How much more is Reddit? Definitely, they can afford even as tiny office as small as a 4-seater office. So, no doubt, kaya ng Reddit yung social media. Ang question lang is, technically, hindi sila nire-require ng gobyerno. Kaya, hindi sila gumagawa na. I mean, dagdag gastos sa kanila yun. Pero kung ni-require ng gobyerno na magkaroon kayo ng physical office or legal representative dito sa Philippines, kaya-kaya nila. So, yun yung sinusulong ko sa mga senators. But at the same time, while I am urging senators to amend the law, I'm also doing, yun nga, yung filing ng cases sa DTI and then balak ko, Court of Appeals, pag ayaw pa rin, Supreme Court. O, di ba? At least, malay mo, ma-mention tayo sa jurisprudence ng Supreme Court. Kasi as far as I know, wala pang nag-question based sa research ko, wala pang nag-question about sa Internet Transaction Act. Kasi nga, it's 2023 law. At nakakatawa pa kasi nung nag-backtrack ako, hindi ako naka-attend nung mali ko ba? Hindi ako naka-attend ng public hearing nun. Pero nung ni-research ko yung public hearing ng ITA, ang mga umattend ay representative ng Shopee at Lazada. So, add to basket, baka naman, na-mention kayo. So, yun nga, representative ng Shopee and Lazada yung umattend. And si government na gumagawa ng IRR at that time, ang akala niya, pag sinabing online transaction, Shopee and Lazada, hindi nila naisip na social media platforms are conducting business in the Philippines for Filipino consumers in way of subscription, ads, mga premium services, mga rewards na gold sa Reddit na pwede mo i-reward sa post ko, baka naman. Kaya ewan ko kung sabi nga ng isang Redditor, hindi makahabol yung government natin sa technology. Paano nga naman sila makakahabol kung tayong may alam sa technology, hindi natin ipapaalam sa kanila. Kaya this is my way of educating our senators, lalong-lalo na si Senator kagalang-galangan kataas-taasang Robin Padilla, na since na experience mo naman ang mabiktima ng fake news, baka naman, 'di ba? Baka naman saka dahil ikaw yung senator, ikaw yung naatasan ng taong bayan, ng pera ng taong bayan na
kung panukala ng batas, baka naman maisipan mong protektahan yung sarili mo against Facebook, idamay mo na lang kami, 'di ba? Para at least hindi na kami kasama sa mga na-fake news sa Facebook, 'di ba? Ikaw yung nasa pwesto. So, baka naman pwedeng gawin yung trabaho nyo, kataas-taas ang senador. So, and it really pains me to see na ang ating mga senator ay mga dinosaur. Like, space age na tayo, yung legislation natin ay naiwan na sa Mesozoic era, sa Jurassic period. So, mga botante dyan, baka naman, baka naman gusto nyo mag-elect ng more uh, ano sa technology. Shoutout na lang kay Senator Bam, di ba? At least aware siya dun sa pinagsasabi ko sa email. At shoutout din kasi fellow Dota enthusiast. So baka naman, Dota, Manila Major, OG. So yun, ang dami ko nasabi doon sa video na to, 20 minutes na pala yung video, baka mabore kayo. Pero ang bottom line is, penging pera, pengi na talaga yung sinabi kong term. Penging pera para naman pambayad sa abogado. So, at least kung naapektuhan ka ng ban sa Facebook, ban sa IG, baka naman, PayPal lang, unfortunately, yung available dun sa GoFundMe something. Kasi yung GoFundMe talaga, walang option for Philippines, walang drop down for Philippines. Kaya ang ginawa ko, kung ano yung second search result sa Google, doon na lang ako gumawa ng petition na panghihingi ng pera online from a stranger, di ba? Tinapalan ko na lang yung mukha ko, although makapal na talaga siya. So yun, end ko na yung video, and hopefully mag-react naman po kayo dun sa mga post ko sa Reddit. Sa ngayon, I ask not to resort to ad hominem, kung ano ba mapagkakapronounce doon. Pero sa sobrang tagal ko na sa Reddit, narinig ko na po lahat ng insulto para sa akin. Physically, mentally, emotionally. Ilang beses na po ako na-report for seeking mental health, at na-kick out na rin ako sa Mental Health Philippines. Dahil hindi ko daw na-gets na ni-refer daw ako doon. Akala ko naman genuine yung pagre-refer sa akin. Nag-doubt tuloy ako sa sarili ko. Oo nga, baka naman may mental health na ako na hindi naman uso sa amin na Generation X. Doon ako nag-agree kay Robin Padilla. Pero sa mga millennials, sa mga Gen AB, kung gusto nyong tawagin as is na ganun, na mental health issue, I really don't care. I'm not denying it because it's science. Siguro may mental health issue na nung 90s, hindi lang kami aware kasi wala kang term for that. At parang, ewan ko ba, lumaki yata kami sa pambubuli and all. Diyos ko, pati ba naman yung post ko about sa habulang gahasa na laro namin ng kabataan namin, na ano pa ako, nabash pa ako. Buti na lang may 90s din doon na nag-argue. Na yun talaga yung joke na tawag sa habulan, moro-moro, whatever. It was just a joke, and during the 90s ay wala pa namang Safe Spaces Act. So pagpasensyahan nyo na kami, mga 90s. So yun lang, and hopefully yung mga positive na na-receive ko sa Reddit would would be equivalent to peso sign dahil hindi natin pwedeng bayaran yung abogado ng ating mga likes and goals sa Reddit. Hopefully, I was hoping na baka Redditor din yung lawyer na makuha ko. Pero di ba, what's the odds of having a Redditor lawyer? Feeling ko puro sila mga dinosaur din. Katulad ng mga senators natin. Joke lang po, huwag nyo na pong dagdagan yung pambabash sa akin. And yun lang. And thank you so much. Sana ma-record. And ipapost ko nito sa aking TikTok account. So, ano ba? Add to basket ba sabihin ko? Like, subscribe, and see you in the next video. Bye-bye!